14th episode. Kita nyo naman kami ni Bes, nagpakabihis kami talaga. May meeting kasi kami pagtaas dito kay mayor ng Swata. Talagang today kinarir yung ating mga costume. Nagmaganda talaga kami ha. So, yung costume designer natin, si Bakna, kasi wala siya palagi. Nandito na naman po ang inyong mga Madaling Kausap with Apo and Marie. Yan! Yay! Shoutout sa Maraming costume salamat. designer namin, palaging wala. Kaya kami na lang yung nag-aano ni Bes. Walang tumutulong sa amin dito sa mga kaibigan. Noon lang ng noon. Ang ganda tuloy ng topic natin ngayon, sakto. Noon lang ng noon kasi mga bruha. Tawa lang sila ng tawa talaga, ganyan. Totoo. Tawa Tapos ang comment doon ng mga walang kinalaman. Didelete ko na talaga si Yami sa business. Kawawa naman siya. Bago tayo magsabi ng topic natin, we would want to thank everyone Yes! na palagi pa ding nandiyan at sumusuporta sa ating Yes. episodes. Hindi nagsasawa sa pagmumukha namin. Yung mga sa malapad kong mukha. yung mga times na lutang kami at yung mga times na okay kami. Dami naming sinasabi. Yes. At maraming salamat dahil nandyan pa din kayo. Yes. Yung mga nakarelate sa episode na to apam or not to apam, tas yung mga nainganyo maging mag-to apam. May mga apam na ba kayo? Choice nyo po yan. No? Diba? May mga apam na ba? Yes. At saka yung mga natuwa din sa childhood episode natin. Batang-bata ka pa last time. Maraming salamat po sa inyong continued support. Yung mga napaisip sa experience nila nung childhood. Maganda din po yung balikan pag-uusapan nyo rin minsan yan ng mga kapatid mo. Yes. Yung mga nanay mo pa. Yan nyo din. Kung sino yung mga napalo nung bata. Diba? Sino yung mga napalayas? True. Ngayon, medyo Medyo seryoso, pero pwede din maging light. Yes. This is in relation to everyone. Lahat kasi for sure na pagdaanan na relate dito. Tong topic na to which is, ang title ng topic natin is, hindi lahat ng best for you. Ay! Ang ganda! Sino nakaisip niyan? Secret, walang clue. Pero yung topic talaga nakaisip siya. Ayan. Pero pag-uusapan natin is about toxic friendship. Ayun. About toxic friendship. Paano mo nasabi na toxic ang isang tao, ganyan. Yes. Anong klase ng pakikisama ang ginawa mo dun sa mga tao or sa mga kaibigan mo na yun. Sa makabagong panahon ba, may puwang pa ang mga toxic vibes or attitude. Nagkaroon ka ba ng toxic na kaibigan? Gaano kahirap ang pagkakaroon ng isang kaibigan na toxic? Ay, ang hirap! Nararanasan namin ngayon. Baka mabalik na naman tayo sa kanya. Loko lang. O hindi naman siya toxic. Hindi silent. Yung buhay niya ang toxic. Hindi siya. Yung ex niya ang toxic. Yan! Relate. Oo, maganda tong topic na to kasi ano na naman siya ng mga experiences natin. So pag-umpisa tayo dun sa paano mo nasasabing toxic ang isang tao? Para sa akin kasi, mag-start tayo sa meaning ng toxicity. Pagiging toxic kasi parang ito yung laso. Yung, di ba? Problematic. Yun. Manipulative. Oo. Lason kasi yung toxic yun eh. Oo, di ba? Ano siya, ang hirap, parang bakit, araw-araw parang merong issue. Parang yung palagi. Ganon. Oo. Hindi kalmado. Hindi maayos. Palagi siyang may drama, kumbaga. Palaging may negativity palagi. May pinupull out na something. Alam mo yun, yung parang yun ang ibig sabihin, yun para sa'yo, yun ang toxic na tao. Questionable. Diba? Parang, bakit ganun? So, sa isang friendship, paano natin nasasabi na toxic ang isang pagkakaibigan?
Diba? Yan. Sa akin kasi, masasabi mo yun na parang toxic na. Kung I think, kung masyadong kinokontrol nung isang kaibigan yung isang kaibigan. Parang ganun. Masyado siyang controlling. Kumbaga, Yes. hindi ka pwedeng makipag-usap sa kay ganito. Hindi ka pwedeng ganito. Nagsiselos ako. Yes. Or ganito, ganyan. Or sa akin ka lang makikipagkaibigan. Or Totoo. sa akin ka lang masaya. Kumbaga, parang mga ganun for you. Yan. Diba? May Feeling ko, mga ganung... talagang number one din yan na mag-aano sa toxicity. Kasi pag silosa ang kaibigan mo, hindi kanya i-allow na magkaroon ng iba pang circle maliban sa'yo. Diba? Na parang ikaw lang dapat, sa kanya ka lang nakapokus. Which is, hindi nag-a-apply kasi ang dami mong namimit. Workplace, work, diba? Yes. Meron kang mga childhood friends. Yes, speaking. Yes. May mga classmates ka nung college, nung high school, diba? Doon kasi nag-uumpisa yan yung selos at saka yung pagko-question na parang, bakit hindi ako ang sinama mo dito sa ganitong event or hindi mo ako niyaya or hindi mo ako sinabihan, inabisuhan. Nagsiselos siya na parang ba't hindi siya kasama sa plano mo. Which is, may kanya-kanya tayong May kanya-kanya tayo. buhay, may kanya-kanya and decision. tayong time frame. Di ba? And decision sa buhay. Yun. Ako naman, also one trait of toxic friendship is yung competitiveness. Yung kunyari, palagi nakikipagkompetensya yung kaibigan Yes. sa'yo. Di ba Pag nakita kang umaangat, kailangan ako din ganun. Parang ganun, kailangan palagi tayong... So, hindi friendship yung niyo, pageant yun. Pageant rin pala sila. Malay mo. Diba? So, akala kasi siguro ng ibang tao, nasa friendship sila, pero hindi pala. Kaya nga, hence our title, hindi lahat ng best ay best for you. Kasi nga, yes. 'di ba doon natin natututunan na akala natin yung isang tao pala ay friend natin pero hindi naman pala. Diba? At hindi pala siya okay. Kasi nga in the long run na parang lumalabas yung mga ganong character na competitiveness or controlling. Tapos yung ikaw yung palaging may mali, hindi 'di ba kunyari pag may tampuhan kayo ganyan, hindi niya ina-accept na siguro may mali din ako sa issue natin. Kasalanan diba? ko din. Ikaw hindi palaging ikaw gano'n. 'Di ba? Parang gano'n. Totoo. At saka para sa akin naman, pagka pumasok ka sa isang friendship, lalo na kung gusto mo yung long term, para rin yung pakikipagrelasyon sa pagjojowa. Yes. Na ganun din, kailangan palaging may improvement, open communication. Ganon din. Kasi kung gusto mong magtagal, in the first place, kung gusto mong magtagal ang friendship, dapat nasa sayo din na gusto mo magstay sa tao na to. Diba? Just like relationship. Kasi gusto ko magstay sa'yo. Wholeheartedly. Wholeheartedly. Gusto ko. Pinagkakatiwalaan kita, kagaya ng pagkakaibigan natin. Pinagkakatiwalaan kita all the way. Sige. Ngayon, isusugal mo. Ngayon, mag-i-invest ka. Mag-i-invest ka ng time. Mag-i-invest ka ng effort. Yes. Or some, mag-i-invest ng money. Kasi meron namang mga kaibigan na hindi pa sila, ganun ka well-off. O hindi naman natin sinasabi kailangan well-off sila. O hindi pa sila ganun kaluwag pa. Pagtulong mo. Ikaw muna. Sagot mo muna. Diba? Ganun. So, pag pumapasok yung toxicity, kasi parang pag nadidevelop na, bakit ganon? Palagi na lang siya ang madaming blessing, ganyan. Kasi tayo na lulunod tayo dun sa question na, ang nitong kaibigan ko nito, ang swerte nito sa ganito. Ang swerte niya sa work, ang swerte niya sa jowa, ang swerte niya sa ganda, sa physical appearance. Di ba yung parang gano'n? May gano'n no? Kasi minsan, kinwestiyon mo na yun, para sa akin, hindi yun friendship. Hindi siya. Hindi siya friendship na Totoo. Di ba? Totoo. Kasi nandun na yung parang jealousy, kumbaga, or yung envy, na parang, bakit siya ganun, ba't ako wala? Diba? Jealousy bintana yan. Jealousy yun. Nakalimutan ni
iba isang tawag sa bintana. May kalimutan ko, guys. Yun nga, I was speaking about that, na parang ang friendship kasi, di ba, dapat talaga, you are happy for your friend. Kung may Yes. na-achieve siya na, at sumakses siya sa buhay. Oo. Di ba? Parang, ay, masaya ako kasi si Bes naka-achieve siya ng ganito, or nakaganito siya. Nakabili man lang siya ng isang pirasong pako, masaya ka na siya, dapat. Oo. Kasi that's what friends are for, di ba? Yes. Talagang, in good times and hindi lang sa bad times, pati sa good times nandoon ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, parang relationship yan eh, na hindi na, walang nangyayari sa inyo, pero, ang nangyayari sa inyo is nililift nyo each other. Yes, I agree. Better being kayo. Para pareho kayong sumakses. Diba? Ngayon, paano natin nasasabi na toxic na yung isang kaibigan? Ano? Ikaw, sa experience mo, ito, by experience naman. Nagkaroon na ako eh. Nagkaroon na ako. Pero nung Ako rin. bata-bata pa ako nun. Oo, ako rin. Kasi I am grateful for yung friendship ko na meron ako ngayon. Oo. Kasi talagang alam ko na hindi siya toxic eh. Kasi talagang, ano ko na, Na-test mo na. test ko na, tested na. Pero nung kabataan ko siguro, dahil nga bata pa tayo, Yes. kung kani-kanino na lang tayo sumasama, ganyan-ganyan, yung palagi may away. Away palagi na negative Ano vibes. pinag-aawayan naman? Na palaging siguro nung college din ako nung na ako yung palaging pinag-aawayan nila. Kailangan sa akin ka lang. Ang Kailangan. pogi mo kasi. Gandara ako eh. Pogi. Pogi, di ba? Hindi totoo. Ang dami kong naging kaibigan nung college. Talagang nag-aaway sila kasi gusto nila akong maging kaibigan. Meron pa kang time, ewan ko kung nalala pero mga kaklase ko. Merong mag-best friend na pumasok kami sa tropa nila, tapos nag-away sila dahil sa akin. Mag-best friend na sila Oo. Kasi gusto nung isa, ako yung kaibigan niya. Gusto nung isa, ako yung kaibigan niya. Yan, kita mo kasi nagiging selfish sila eh. May times pa nga na parang, parang ako unang nagtanong sa kanya kung pwede kami maging best friend. Wala siya para sa akin, parang pwede naman tayo maging friends lahat. Parang gano'n. Kasi friendly ako na tao eh, di ba? Parang ikaw, ganyan. Pwede naman tayong lahat-lahat, pero kailangan talaga sa'yo ko or sa kanya ako, gano'n. Tama. Parang may gano'n. Kasi doon na magiging toxic eh. Pag inangkin mo yung tao. Oo. Inangkin mo na as sa'yo. Sa'yo. Talagang nag-away sila, hindi sila nagpansina, talagang hanggang... Tapos anong ginawa mo? Parehas na lang silang dinispose. Sinabi ko sa kanila, wala akong pipiliin kasi syempre, friend. Parang yung isa yung lumayo kasi parang ayaw niya na gano'n. Nang ganon. Oo. Bakit? And also kasi crush ko yung isa. I knew it! Pero may jowa yun, pero crush ko lang siya. I Pero knew it. pero yung tropa kasi namin na yun, parang tropa na siya. Pero yung isa kasi, parang nahiwalay siya sa amin. So parang siya na rin lang yung lumayo. Tsaka ang toxic na yung pag gano'n na parang magsasama nga kayo, sana happy lang di ba? Pero mababait sila as friends ha. Don't get me wrong, mabait sila sa akin, mabait sila. Pero yun lang, yung controlling attitude mo na dapat sa akin ka, yun ang parang hindi, hindi maganda. Oo. Totoo. Yes. Ikaw nagkaroon ka na toxic friends. Oo. Hindi na ako makapaniwala na kung kailan ako pare-parehas kaming nagkaedad. At saka pa siya naging toxic. Doon ko pa na-realize na toxic siya kasi dumating sa point na kagaya nandito na ako nun sa abroad. Parang gusto ko siya na nasa circle ko. Pero since nasa abroad ako, parang dumating sa point na parang iniisip niya anytime na mangailangan siya ng pera, nandito ako. Okay. Now, don't get me wrong, hindi ko po sinasabi to na kakala mo kung sino ako. Oo naman. Na kakala mo pagkahihingian ako ay hindi ako magbibigay. Nagbibigay. Hindi po ganon. Ganito po ang nangyari nun kasi, na parang kailangan niya ng pera, parang magbabayad siya something ng kuryente nila or something like that. Gusto ko siyang tulungan, bes alam kong nandun siya sa rock bottom siya. Gusto ko siyang tulungan. Pero dumating na sa point na parang araw-araw niya na ako mini-message na nasaan na yung pera, napadala mo na ba? Ninanong mo na ba sa kapatid mo? Sinabi mo na ba na ganyan-ganyan? Parang
the more na ginanon niya ako, the more akong na-push para lumayo Hindi sa siya- friendship. Oo, hindi siya tulungan lalo. Oo, na hindi siya tulungan lalo kasi hindi siya naging na sa part ko, hindi siya nakatulong sa mental health ko Oo, na na- parang bakit ganon? Parang ako pa yung kailangang magmadali, magpumaho Oo. doon sa pangangailangan pangangailangan. niya. Oo. Na parang hindi ko naman Yes. sana sagot yung pamilya kung tutuusin. yes. Oo, Tapos doon ko true. na-realize, Oo. na-realize ko immediately na parang, no, Oo. this is not good for me, for Oo, her, oo. kasi inahayaan ko din siya na umasa sa akin. Oo, totoo, yes. Diba? yes. I was Hindi gonna na say siya that. mag-work. Oo, totoo. Diba? Hindi yun good. So, yun. Nilet go ko yung friendship. Hinahid ko siya sa Facebook. Yes. Hinahid po kita. Sorry. Maraming manood nyo pa pala. Maraming titingin dito sa Facebook. di ba? Nakasubscribe. Check na Facebook niyo. Baka hinahid na kayo ni Marie. Kayo yun. Yes, Charot. hinahid ko po Charot, siya. oo. Wala naman po akong ganong kalaking ibibigay. Pero, dumating na po ako sa point na parang, ako pa yung mamadaliin mo, na ako naman na yung last resort mo Oo, para totoo. makatulong sa'yo. Oo. So, yun, sabi ko, hindi ito fair. Kailangan matuto siyang tumayo sa Yes. sarili niyang paa. Oo. Kailangan matuto siya magtrabaho, maghanap, manindigan. Kasi kung nandito lang ako na parang, ano, ibibigay mo kailangan lahat. pa yung ganito, Oo, ganito. oo. Hindi na po. Ayan, isa rin yung yun na nga, totoo rin, yung toxic friendship mo kasi talagang yung isa hingi lang ng hingi, ikaw din bigay ka ng bigay. Yes. So talagang parang ang pangit kasi yung isa hindi na siya matututong gumawa ng paraan para sa sarili niya o para sa pamilya niya. Aasa na lang siya ng aasa sa'yo. So kumbaga, mag-e-end up siya na hindi siya matututo sa buhay. Totoo. Diba? At saka, gusto ko lang tong sabihin sa lahat, huwag niyo pong gawing investment yung kaibigan nyo na parang naging investment nyo sila dahil meron silang maibibigay sa inyo. Oo. In terms of resources, kayang-kaya nila kayong suportahan. Huwag nyo pong ilagay sa isip nyo yan dahil napakapangit po na attitude yung ganyan. Totoo. Na parang, ikaw nga itong nasa abroad kaya mong ibigay Mag-support. yung pangangailangan namin. Tumulong. Yes, tutulong po kami. Pero, yung mga pambisyon nyo, kung mag-get together kayo, mag-iinuman kayo, hindi na po yan sagot ng nasa abroad. Totoo. Hindi na po yan sagot ng nasa abroad. Kasi, recently, nagkaroon din ako ng ganyang episode. Na parang, sige na, magpadala ka na, ganyan-ganyan yung mga inaano nila na, ikaw nga tong may dyan kung ako lang, ganyan-ganyan. Hindi na ako, kung nandyan lang ako, nasa abroad lang ako, ang exact na niya sa akin, hindi ko hayaang magmakaawa ang mga tao sa akin para manghingi ng Hindi ko sinabing magmakaawa kayo sa akin. Pero hindi ako para mag-feed ng mga bisyo nyo. Totoo. Diba? Yes. Tama, mali. Hindi po yun sa pagmamaramot. Pero kung yun lang pala ang tingin nyo sa kaibigan nyo na nasa abroad, it's not good. sorry, hindi tayo pwedeng mag-last. Tama? Which is true kasi talagang parang yun. Oo. Diba? Parang ginawa mo ng bangko si... Ako lang palang magsusupport si sa Bes. bisyo mo. Di sana. At saka, obviously, marami tayong gastusin dito, nagpapadala rin sa mga pamilya. Wala nga tayong bisyo, di ba? Bakit sasagot ka pa ng bisyo ng ibang tao, di ba? It's unfair. It's very unfair. Hindi po sinasabi na porke may kaibigan kayo na nasa abroad, nakakaano-ano, kayang magpadala, isasamantalahin nyo na po sila. Ay, maraming ganyan. Diba? Na Bes, padala ka naman ng ganito, ganyan, kailangan ng inaanak mo. Not for me, but for others. Oo, totoo po. Kasi gusto ko din naman na mamulat yung mga nasasamantala. Nasasamantala. Yung mga nasasamantala na patuloy-tuloy silang nagpapadala. Kasi naniniwala sila sa friendship na yun. Yes. Hindi po dapat ganun tama, di ba? Ikat nyo na yan. Oo. Kasi hindi siya talagang parang... Yes. One must realize na ang tao ay gamitin mo as tao, as human being, not as an object. As an object, Not as a bank, diba? Not as a bank, not as an investment or something. I agree. Yes, yun lang po yung maano ko. At
tsaka toxic siya kasi para sabihin mo yun sa kaibigan mo na ang layo niya naman sa inyo. Diba? Kawawa naman Hindi siya. ka man lang nakamusta. Oo, kawawa naman siya. Hindi naman lang kinamusta kung okay si OFW. Oo. Or ano ba siya, may pinagdadaanan ba siya? Totoo. Hindi kasi porket nakikita nyo sa Facebook na ganito po siya ng post, maganda, okay na siya. It's not true. Na buong-buo kami dito, Yes. saya namin, di ba? It's not true. Oo. Totoo. Kaya, it's very unfair for your friend na itrato nyo siya ng ganun. Oo. So, anong mga pakikisama ang ginawa natin dun sa mga friends natin na mga na-experience natin ng mga ganung toxicity, ganyan? Ako, sa totoo, na-off na kagad ako pagka ganyan. Lumalayo na kagad ako. Kasi, kesa madami pa akong sasabihin sa'yo, lumalayo na lang ako. Tapos, isa pang na-off ako kapag di ba pinapakisamahan mo, isang beses mo siyang hindi nayaya, nagtampo na kagad totally. Di ba? Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, kung hindi po kayo na-invite sa mga event, ay hindi nyo po yan, para ipagsama ng loob. Dahil ang isang event, para lang po yan, kunyari, ito lang yung budget niya a certain lang group of people lang. Hindi dahil hindi kayo nakasama sa group of people na yon, pag-uusapan na kayo or may something na sa inyo, hindi kayo tinuturing na best friend, na kaibigan. Grow up. I mean, come on. Diba? Kung sa family gathering, kung colleague gathering, diba? Huwag tayong sumasama ng loob, diba? Ako, nakikisama pa rin ako sa kanila sa abot ng makakaya ko. Pero pag nakikita kong ganyan na parang ito, minsan, palagi palagi na lang siyang kino-question niya kung sino yung mga kasama ko that week, last week. Hindi ko yan matake. Hindi ko, maglalaylo ako kagad sa'yo. Kasi naman, parang, ang din naman, on and off. Kasi, di ba nga, kahit sa atin naman, di ba? Ikaw, lumalabas ka naman ng ibang kaibigan or, okay, fine. Tapos kami, may iba rin namang mga kaibigan. Okay, fine. Wala namang samaan ng loob. Hawak naman po natin ang kanya-kanya nating mga buhay. Hindi naman tayo dapat kinokontrol ng isang tao lang. Or ng grupo. Yes, I agree. Ako naman, nung bata ako, nung kabataan ko siguro, talagang pakikisamahan ko din. Kasi, nung bata ako, para lang, ako pleaser ako eh. So, parang, kung okay sa'yo, dapat okay din. Ganyan talaga. Pero ngayon, nung medyo nag-mature na ako, parang, ngayon ko na-realize na, parang hindi na siya healthy na hindi na kayo okay pero pinakikisamahan mo pa. Yes. Para sa akin, tapusin mo na. Kasi, para rin sa'yo, hindi mo na iniisip na mas maganda yung pagkikita ninyo na wala kang carefree ka ba? Na kagaya sa atin, pag magkikita-kita tayo, I don't have to pretend. I don't have to baka kasi may masabi ako na hindi maganda sa kanya, ganyan. Tapos masasaktan pala siya. Kasi tayo pag di ba? Goal, di ba? Or kung ano yung attitude ko, okay lang kasi maintindihan yung gano'n. Pero when it comes to a toxic friend, parang to continue like that na magpe-pretend pa ako, parang nakakapagod. Nakakapagod siya, nakaka-drain siya mentally. At saka, isa pang naano ko sa mga, nagpapatoxic din sa friendship, pag ang kaibigan mo, siya na lang ang shoulder ng mga gastusin, hindi ko naman po sinasabi para dun sa mga hindi nag-aambag. Wala, hindi ko po yun. Pero, dapat kayo din mismo, may kusa din kayo. Sa sarili nyo. Hindi ko naman sinasabi, sagutin nyo lahat ng mga inumin doon. Pero kayo, on your own, sabihin nyo rin, magkusa din kayo. Anong pwede kong dalhin? Anong pwedeng bilhin? Diba? Kasi hindi lahat, porky si kaibigan mo nagaya, siya nasagit niya na lahat. Totoo. Diba? Maiirita din sa inyo kung palagi na lang kayo ang pumupunta, tapos libre lang kayo lahat sa alak, sa pagkain, sa Kailangan talaga may kusa. Diba? Kailangan din kasi, divided din yung expenses na. Yes. Kagaya sa atin, diba? Talaga, ako may sagot sa ganito, ako sagot sa ganyan, ganyan. Yes. On that note, walang sasamantala ng tao para walang napapagod sa pagkakaibigan. Yes. Masarap kasi yung ganun na parang lahat kayo may kusa,
lahat kayo nagpipresenta, Oo, kumbaga, lahat nagbibigayan. nagbibigayan. Totoo. Binigyan ako ng ganito. Sige, bigyan kita ng ganyan. Oo. Yung ganun ba? Totoo. Yung, hindi lahat ikaw lang ng ikaw or siya lang ng siya. Oo. Or meron namang mga kaibigan na inasa na din nila lahat kasi daw siya yung single. Dahil sila daw may pamilya, hindi po ganun yun. Porque ba single siya, siya na lang lahat Hindi naman tama mga yun. events, di ba? Sa makabagong panahon, may puwang pa ba ang toxicity, ang toxic attitude? No. No. For me, you, sa akin, no. wala na. Oo. Kasi napakarami mo ng choice ngayon. Yes. Para maghanap ng mga bagong makakasama. Oo. Magiging kaibigan. Totoo yan. Kasi noon, very limited lang yung mga pagkanto-kanto lang yung puntahan ng mga nanay, di ba? Bawal ka bang pumunta sa kabilang barangay, di ba? Ano ka pa limited pa yung dun So, ngayon, kahit sino pwede mo nang maging kaibigan. Yes. Meron kang stranger na nakasama sa bus. Pero or nakapalagayan Tapos nakapalagay mo mo. loob. Nag-exchange kayo ng number, nag-exchange kayo ng mga sa WhatsApp Messenger, ganyan. Naging okay kayo. 'Di ba? Para sa akin, wala nang puwang ngayon. At saka napakadali ng bitawan. Yes. Ang mga I agree. tao ngayon, I agree. ang dali mo nang bitawan yung mga nananamantala ng mga tao na ganyan. Kasi mararamdaman mo maano kagad sa isip mo na hindi ito bagay, hindi ito tama para sa akin. Ako rin, I agree. Kasi nga kung lalo na pag nagkakaedad na tayo, 'di ba? Parang mas pipiliin na lang natin na mas yung peace natin kumbaga. Kasi kung palagi ka na lang nakikiano sa toxic na mga tao, sa toxic friendship, parang para sa iyo parang ano ba yun, lalabas din naman sa physical nakatawan mo yun, palagi kayo may sakit, na may ganito, palaging negativity yung papasok sa iyo. So para sa akin talagang cut mo na, i-choose mo na i-cut at saka isantabi mo na lahat. Kasi kung ikaw din naman ang sasama, go. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo na talagang pinutol ko to kasi for my own peace at talagang for your own mental health. Talagang gawin nyo lahat para sa sarili ninyo na ikaayos ng buhay ninyo. At saka, questionin din natin yung sarili natin. Bakit natin kino-question na sumasama ang kaibigan natin sa ibang tao? Pero hindi ka kino-question ng kaibigan mo kung may iba kang sinamahan. Mo. 'Di ba? Itanong niyo po yan sa sarili niyo. Bakit ako ng question na sumasama siya sa ibang tao? Ba't silos na silos ako? Pero siya hindi naman. Pero siya hindi naman. So, ibig sabihin, binibigyan niya kayo ng freedom na magkaroon ng chance para makamit ng ibang people na magbibigay sa inyo ng mas magandang, kunyari, life or happiness. Yes. Diba? It's a two-way street din kasi talaga. So, if you give me freedom, I give you freedom. So, talagang dapat kung saan ka mag-grow, doon ka mag-grow. I'm happy for you. Ngayon, kung kailangan mo ako, I am here para tulungan ka at suportahan ka. Yes. Ganun. Pero wag naman yung to the point na maalala mo lang siya kapag may problema ka, di ba? Yes. Wag naman yung ganun. Pagka may problema ka lang, doon mo na iisip na pero siya, hindi naman niya yung ginagawa sa'yo. Di ba? Wag naman ganun. Yun palaging ganun Palaging ang pinapaalala sa atin. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. True. Exactly. Very, very diba? true. True to size. Tayo mo. Next. Last na? Last na. Gaano kahirap makipagkaibigan sa toxic na tao? Napakahirap. At saka walang kakapuntahan. Diba? Mag-i-end up lang kayo na maghihiwalay. Ikot-ikot lang kayo. Maghihiwalay din kayo. At saka magkakasakitan. At ang worst thing is, hindi sakitan na physical. Sige, pwede. Or yung salitaan ba, na parang ikaw, wala kang utang na loob. Yung ganon, yung dadating kayo sa ganong point, na parang ang pangit. Kasi parang, okay na kayo noon tapos dadating pa kayo sa ganun na point. Hindi maganda. Totoo. Hindi. Ang maano ko lang dyan, kung gusto nyo po na mag-stay sa'yo yung isang tao, kaibigan, karelasyon, or i-check din po natin yung sarili natin. Yes.
kumbaga, hindi lang tayo sita ng sita sa kanila, sa mga hindi nila na ibibigay sa atin, sa mga expectation na hindi natin nakukuha sa kanila. Pero, on the contrary, tayo naman ang may pagkukulang talaga. 'Di ba? Na parang hinahanap mo 'to sa kanila na hindi mo naman naibigay. Yes. 'Di ba? Huwag po nating palaging i-ano sa buhay natin 'yun na maging pamantayan na expect tayo ng expect na may maibibigay yung mga ibang tao sa atin sa mga bagay na wala naman tayong binibigay sa kanila. Yes, yes. Diba? I agree, oo. Napaka ano no. Oo. Tsaka lagi natin iisipin na ang friendship kasi, talaga, importante rin yung communication. Yes. Na kapag kunyari, na-feel nyo na, ay parang nagiging toxic na siya. Why not? Kausapin mo yung kaibigan mo and sabihin mo na, uy, ganito Open up. ganito yung nangyayari sa atin, ganito yung nafe-feel ko. Or let her or your friend na sabihin sa'yo, ano yung mga ayaw mo sa akin, o ganito. Mag-usap kayong dalawa, di ba? Sabi nga natin lahat nadadaan sa maayos na usapan. So talagang sa isang relationship at isang pagkakaibigan, talagang dapat nandyan yung communication, maayos kayong makipag-usap sa isa't isa. At tatanggapin nyo kung may sasabihin sa inyo yung isang tao na, ay kasi ganito minsan, ngayon napapansin ko na ganito ka, ganyan. Okay, sige, yun nga, sabi mo, di ba? Baka pwede ko namang i-work out yan, or ganito, ganyan, or ganito. Pero, not to the extent na talagang gusto ka nang baguhin ng kaibigan mo, ha? Kung baka kagaya ni Maricar, di ba, masyado siyang vocal, wag ka masyadong ganito, ganyan. Di ba, parang ang pangit naman yun. Yun na yung nagiging controlling ka na. Hindi naman maganda yun. Pero yung sabihin mo sa kanya rin, yung mga ayaw mo and yung expectations mo, yung ganun, why not, di ba? Madadaan naman yan sa usap. Give and take. Yes. Diba? Yes. Communication is always the key. Yes. To a happy and harmonious friendship, relationship. Talaga, always. I always believe talaga. Tsaka, pagka gusto niyo na talagang i-end yung relationship, yung friendship, i-end nyo siya na in a positive note na parang hindi ko na kaya best na ganito, mag-keep up sa ugali mo. Baka malay mo, magbago din naman siya. Sasabihin niya sa'yo, no, gusto kitang i-keep. Kailangan, ayusin ko to. Diba? Ganon. Tapos mag-meet kayo in the middle. Diba? Magkakaroon ng rebirth yung friendship. Maganda yung mga ganyan. Kasi talaga naman sa friendship, hindi nawawala yung mga tampuhan, awayan, and there's no perfect friendship ever. Dumadaan lahat ng friendship sa isang pagsubok na talagang pag nasubukan mo na at the end of that, marirealize mo na talagang nag-grow tayo dalawa, na lumabas tayo sa struggle na to na may natutunan ka, may natutunan ako, and we work it out together. Doon, mas titiba yung friendship ninyo. Yes, correct. Kaya maganda yung mga friends na talagang makikita mo na, dumaan na tayo sa ganito, nagkatampuhan na tayo, pero na-work out natin, hindi talagang masisabi mong matibay. Meron din naman na sila na mismo yung nahihiya, sila na yung hindi nakikipag-communicate sa'yo. Tapos wala na yun, end na ng relationship yun. Ng friendship. Nag-die down na, tapos na, alam mo na yon na umiiwas na siya sa'yo. Meron din naman ng mga friendship na nawala. Parang yung parang gano'n na nawala, tapos biglang bumalik ulit. Diba? Parang nagpahinga. Nag-cool off. Tapos nagkabalikan. Pero nagkabalikan. Kumbaga ganyan. Pero usap-usap ulit, kita-kita ulit kayo. Parang nag-imbitahan ulit, na gano'n. Sige, ganyan. Maganda yung ganyan, yung mga ganong friends. Although, at some point talaga, I will, na, hindi na rin babalik doon sa pinaka, yung kagaya yung ganong ka-deep. Kasi talagang somehow may, meron ka ng limit. Kumbaga. Kasi may nangyari. Diba? Pero, maganda pa rin na nag-helloan kayo. Kasi maganda yung wala kang kaaway. At the end of the day, wala kang Pero I think pinaka-toxic talaga yung agawin ng kaibigan mo, yung asawa mo. Ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Tulpo na yan. Tulpo na yan. Di ba na yan? Grabe na yan. Yun, di ba? Yan, sobrang toxic na nun.
Ayan. Yan ang mga... Get out. Oo, yan yung mga talagang iwa-watch out nyo sa pagkakaibigan ninyo na signs of toxicity. Yes. At saka kung ano yung mga gagawin ninyo kung nandun kayo sa isang toxic friendship na Yes. yun. Oo. At saka, isipin niyo po palagi, 2025 na po ngayon. Hindi na po sana nag-workout ang mga toxicity sa paligid. Yes, mga tigilan na negativities. natin yan. Yes, kasi ang dami na pong way para maging positive yung outlook natin sa buhay. Life is Diba? too short to be toxic, Yes. to be negative, and to always, think about issues and Yes. yung lagi mo na lang ibinabantayan yung pagkakamali ng iba. It's Yes. very, very, draining sa katawan and sa mental health ninyo. Oo, wala na, parang hindi na yan uso. Dapat Parang hindi na gigising yan- ka na lang para mamuna ng mga tao. Uy, hindi ka ganito. Uy, ganito ka. Uy, ganyan ka. Kaya nga. Diba? Parang ang pangit. Parang hindi na yan dapat nag-a-apply ngayon. Parang Wala ang na. ganda tingnan na parang gigising ka. Ay, ang saya ng Yes. buhay. Ganun, ganun. Tapos puro chismis lang yung mga nasa chat box. Ang saya lang nun eh. Diba? Diba? Kahit Oo. hindi kayo nakikita-kita. Pero nag-update kayo sa isa't Oo. isa na gano'n. Pero walang sitahan na ano, huy, nakita kita nung nakaraan, may picture kayo ni ganito, ganito. Ba't sumama ka dyan? Oo, pangit. Parang tanga. Si OA. OA mo. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Sana meron kayong natutunan. Natutunan. At, Maging po tayo, maging aware tayo sa pagkakaroon ng mga kaibigan. At isipin po natin lagi na ang kaibigan ay parang pamilya din po yan. Yes. Na yun na pinanghahawakan natin hanggang sa huli. Yes. Ate Charo, boys. Kasi nakaganit ako dress, parang dapat malumanay din ang Sasamantalahin niya na. ko. Sasamantalahin niya na. Pero kanina galit na galit siya, di ba? Oo, truth. Eh, wag niyang ginagalit si Marie, yung mga friends niya. Hindi, mahal ko sila. Yan, maraming salamat po sa mga friends namin na hindi toxic. Yes! At manatili po tayong ganyan, hindi toxic sa isa't isa. Yes. Kung hindi, alam niyo naman mangyayari, di-delete ko kayo sa Facebook. Friends list ko. Maraming salamat po ulit sa pagsubaybay, pakikinig at pakikitawa sa amin. Kung meron kayong mga stories about your friends, Yes. about toxicity, mga lessons learned ninyo na natutunan ninyo sa buhay, Welcome. share nyo sa amin. Welcome po. Very happy kami to listen to your Yes. stories. At don't forget to like and subscribe sa aming page. Social media, Kinampers. Yes. Yes. Lahat na. na And see you yan. next episode. Lagi nating tatandaan. Na ang lahat ay Ay nadadaan sa maayos na usapan! Yay! See you next episode. Deleted kayo sa Facebook.